Sa pong gandang umaga sa ating lahat at nais ko po din muling ipaabot ang pagbati ng mga miyembro at pastor ng aming iglesia sa MCBC. Kinakagalak po namin na makasama kayo muli sa araw ng panambahan. At sa atin pong pagsiyasat muli sa salita ng Diyos, nais ko po kayong dalhin sa isang maaring masabi natin pamilyar na din na talata sa salita ng Diyos. Kaya samahan niyo po ako muli sa ating pagbukas sa salita ng Diyos sa 1 Peter 5 verse 8. At ito po ang lalamanin ng ating pag-aaral sa umagang ito. 1 Peter 5 verse 8. At babasa po ako sa Ingles. Verse 8, sabi dito ni Pedro, "Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour." Sa atin pong muling pag-aaral, tayo po ay manalangin muli at hingilin natin ang paggabay ng banal na Espiritu. Let us pray. Aming dakilang Ama, tunay nga po na kinakagalak namin ng inyong araw na dito maari po kami makatagpo ng kalakasan, pagpapatatag ng aming pananampalataya dahil alam po ninyo na ito'y aming lubos na kailangan pagkat kami ay mga mangmang, mahihina, makakalimutin na mga tinuturing yung tupa na kailangan muli mapakain at siyang makainom mula sa banal na bukal ng inyong salita. Kaya nawa po ito po ang inyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa aking kahinaan at karupukan. Ang hiling po namin, ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa upang tapat na maipangaral ang inyong salita. At ito nawa po ay maging angkop sa pangangailangan ng inyong kawan dito sa inyong iglesia. At ikayo ang mabigyang pugay lamang sa bawat salitang mabibitawan sa pulpito na ito. At ito din nawa ang inyong gamitin para buksan ang puso ng aming mga mahal sa buhay para makilala din nila si Kristo na siyang nagtagumpay mula sa kamatayan at kasalanan upang kami ay makatanggap ng dakilang kaligtasan. Kaya nawa po ito po ang inyong ipagkaloob sa umagang ito. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Maari po masabi natin, kinakagalak natin na sa salita ng Diyos maraming paghahalintulad sa buhay ng isang mananampalataya. Masakikita natin mula din sa Psalms 23, parang tayo daw ay mga tupa na sa ilalim ng pangunguna ng isang mabuting pastol. At maari makita din natin mula sa Bagong Tipan, tayo daw ay tinuturing ding mga bisita sa isang handaan, sa isang kasalan dahil tayo ay pinili ng dakila nating Diyos. Pero sa kabilang banda, masasabi din natin, maaari ding ituring ang buhay ng isang mananampalataya sa isang digmaan. We face a spiritual warfare. At masasabi natin, sa gitna ng ganitong katotohanan, sitwasyon sa buhay ng isang mananampalataya, paano ba mapapatibay ang ating loob? At dito makikita natin, si Pedro, pinapakilala din sa atin ang ating kalaban. At maari nga masabi natin, kung kayo po ay nagbabasa ng mga aklat patungkol sa mga military warfare, mga stratehiya sa pagdidigma, maaring nabasa nyo po yung libro ni Sun Tzu, isa pong military generalist, The Art of War. At sabi niya doon, kung kilala mo ang iyong kalaban, kilala mo ang iyong sarili, maari kang manalo sa daang-daang digmaan at walang pagkatalo. Sa parehong paraan, masasabi natin, Peter's call to vigilance is a sobering reminder that we as Christians fight a spiritual warfare. We are in the midst of a battle and we have a predatory and ferocious enemy
Ang paghahalin tulad po dito ni Pedro sa ating kalaban, your adversary, our adversary, is a lion. Hindi isang kuting na pwedeng amuhin, hindi parang isang aso na pwedeng pangalagaan natin, isang leon na kilala sa kaharian ng mga hayop bilang isa sa mga katakot-takot na predator, kumakain. And so, as we come into terms with these realities, we are reminded that by the grace of God, we are called to put to death the deeds of the flesh. Sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, these besetting sins which remain in our lives. But in the same vein, we are reminded that we are beset by a ferocious enemy. At dahil dito, ang paanyaya nga ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso ay suotin ninyo ang siyang pangsandata nating kasuotan. Put on the full armor of God. Why? Sabi sa Ephesians 6 verse 12, we are against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang punto lamang po natin dito as we look into this study is that our resistance against a ferocious adversary, our battle against a very real and active adversary should also be a real and active response. Ang paglaban natin ay dapat maging atin pansarili at sama-samang tugon bilang isang iglesia sa isang totoo at aktibong kaaway. At ilang parte lamang po ang nais nating talakayin sa umagang ito. Maaring sabihin natin, una nating talakayin yung katangian ng ating kalaban sa pagpapaliwanag sa kanya ng salita ng Diyos. Talakayin din natin ang kanyang mga kaparaanan at ano ba yung ating tugon dito sa kanyang mga kaparaanan. Pero dahil limitado lamang din ang ating oras, maaring ang tatalakayin lang po natin ay yung unang parte, yung katangian ng ating kalaban. Pero bago po natin simulan ang pagsusuri sa salita ng Diyos patungkol sa katotohanan na ito, nais ko lang banggitin ang mga pangunahin nating layunin. At bakit nga ba importante din na banggitin natin ang layunin ng pag-aaral na ito? Para tayo din ay maiwas sa mga masasabi nating delikadong mga spekulasyon patungkol sa ating kalaban at nais natin na ayon sa salita ng Diyos ang ating pagkakilala sa ating kalaban. So una ko pong banggitin yung layunin sa pag-aaral na to. Ang una nating layunin ay unawain ang ating kalaban ayon sa salita ng Diyos. Kasi po sa ating panahon, namuhay tayo sa isang mundo na siyang hindi nakilala o masasabi natin a world which has an inaccurate view of our enemy, the devil. Maaring sabihin ng mga kabataan, sino ba yan? Yan yung costume ko sa Halloween, di ba? O maaring yung mga nakakatanda naman, yan ay haka-haka na ng nakalipas. Yan ay yung mga kwento pa ng ating ninuno at wala ng katotohanan sa ating mundo ngayon. O maari naman ng iilan, merong kahit papano may kaalaman patungkol sa umiiral na kasamaan sa ating lipunan, sa ating kinakagalawan na mundo, but in reality, it remains obscure. Hindi talaga malinaw sa kanila ayon sa salita ng Diyos. Sabihin ng iba, parang may umiira lamang na karma o kaya puwersa ng hangin. Makikita natin mula sa ating binasa, the Bible is very clear that there is a real, active adversary. And the goal of Peter in telling these things to the saints was to remind them to be sober. Kayo'y maging mapagbatsyag, kayo ay dapat maging alisto
dahil yung iyong kalaban ay nais kayong lapain. And the enemy is strategic. He has schemes and devices. His traps aim for the spiritual destruction of Christians and also the destruction of the church. Kaya ang sabi ni Pedro, maging mapagmatsyag kayo, maging maingat kayo. And so this is what we also want to accomplish in our study. At nais kong sabihin that an inaccurate and distorted view of our adversary's work in his favor. Dahil siya ay ama ng kasinungalingan, sabi sa Revelation 20 verse 10 to 15, he is a deceiver. He is the father of lies, sabi sa John 8 verse 44. The last thing our enemy wants is to be treated with the seriousness of God's word that holds, that we may discern his devices, that we may resist it effectively. Yan ang huling gusto ng kalaban natin, na seryosohin natin siya. Na seryosohin natin ang digmaan na ito upang ating makilala ang kanyang mga kaparaanan at mabisa itong malabanan sa kanya sa tulong lamang ng biyaya ng Diyos. Kaya nga pumunta siya kay Eva sa kaparaanan ng isang mapanlinlang ahas, at mababasa natin sa Matthew 13 verse 25, siyang naghasik ng mapanirang damo sa dilim ng gabi dahil siya ay nais na manlinlang. At pangalawa din nating layunin sa pag-aaral na ito ay maiwasan ang isang hindi balansing pananaw tungkol sa ating buhay bilang mga Kristiyano. It is to avoid a lopsided view of the Christian struggle. Ano bang ibig sabihin natin doon? Meron po kasing mga ilang komunidad, kagaya ng mga Amish community, dahil sa kanilang kagustuhang mapabanal ang kanilang pamumuhay, ang kanilang naging konklusyon, mamundok na lang tayo. Layo tayo sa syudad, sa sibilasyon, kasi diyan yung kasalanan. Ang mundo ang ating kailangan labanan at layuan para tayo'y mabuhay ng may kabanalan. Kalimutan nila, dala-dala pa rin nilang kanilang makasalanang puso. Sa iba naman, kung talagang kasalanan ang ating problema, baguhin lang natin yung ating mga gawain. Change of habit. Kailangan ko lang magsipag para baguhin yung aking mga nakagisnan ng kaparaanan. At maaring masabi din natin na that may be a God-ordained means, but in reality, it fails to capture the full scope of the Christian struggle. Kasi sabi nga ni Pedro, sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso, you're not just against flesh and blood, but against principalities and power. And on the other hand, yung other extreme naman, other would have a sort of flippant attitude saying to themselves, the devil made me do it. Di ako pwedeng pagalitan. I should not be held accountable. It diminishes human agency in our transgression. Our goal in this study is to gain a clearer and more accurate understanding of the interplay, ang ugnayan, the interplay of the world's wickedness, the enemy's schemes, and our own depravity, which in view exalts the radical nature of our redemption in Christ, that we may understand the depths of our depravity and the spiritual danger in which we were rescued from by the grace of God. At so, yan po din ang ating layunin. At pangatlo, mabisa din natin maaring labanan ang kanyang mga kaparaanan. Effectively resist his devices, di lamang bilang individual na mga mananampalataya, kundi bilang isang iglesia din. How can we effectively resist
the devices, the schemes of our enemy by the grace of God. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 2 verse 9 to 12, 2 Corinthians 2 verse 9 to 12, hindi daw tayo ignorante sa mga kaparaanan ng ating kalaban. 2 Corinthians 2 verse 9 to 12, Paul tells us we are not to be ignorant of his schemes sa kanyang mga kaparaanan. Ano po ba yung particular na konteksto dito sa sinulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinth? Sa konteksto na ito, meron silang kapatid na nagkasala sa loob ng iglesia, pero siya ay nanumbalik at siya ay nagsisi. Itong kapatid nila ay nagsisi at siyang nais na humingi ng tawad sa iglesia at siya ay upang siya'y mapatawad. Ang sabi sa kanila ni Pablo, patawarin niyo. Bakit? Anong binibigay na kadahilanan ni Pablo diyan? Hindi niya binanggit diyan upang mapanatili ang kapayapaan sa iglesia. Totoo nga na yan ay kaparaanan para mapanatili ang kapayapaan sa iglesia upang kayo ay lalong lumago bilang mga mananampalataya. Totoo. Yan ay isa ding kaparaanan. Pero binibigay sa atin ang bigat ng katotohanan nito ni Pablo. Sinasabi niya, patawarin niyo agad. Bakit? Dahil hindi tayo ignorante sa mga kaparaanan ng ating kalaban. Ibig sabihin pala, sinasabi diyan ni Pablo, yan ay maaring isang kaparaanan ng ating kalaban. That is one of his schemes. Unforgiveness and bitterness which leads to division and disunity is one of the schemes of our enemy. That is why Paul's message to the church in Corinth is clear. Do not be ignorant. Huwag kayong ignorante. Aktibo ang inyong kalaban. At yan ang nais niya. That works in his favor. He seeks to sow seeds of disunity within the church and bitterness and an unforgiving response to a repentant brother or sister is one of his ways in which he may sow those seeds of disunity. Yan ay kanyang mga kaparaanan. And so, ang punto lamang din natin, mabisang paglaban sa ating kalaban ay dapat ayon sa ating pagkakilala din sa Kanya at sa Kanyang mga kaparaanan sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa paghahalin tulad po sa isang boksingero, yung trainer ng isang boksingero, yung siyang sumasama sa kanya bago siya ay lalaban, hindi lamang siya araw-araw pinapalakas yung katawan niya, kundi meron ding panahon kung saan yung coach, yung trainer niya, ay mausisang pag-aaralan yung paggalaw ng kanilang kalaban. Na kung ano yung ginagamit niya madalas na kamao, dapat handa tayo. Sa parehong paraan, ganun din ang ating layunin sa pag-aaral na to. We want to effectively resist our enemy based on our understanding of who he is and what his devices is as it is revealed to us by the Word of God. And lastly na ating layunin sa pag-aaral na ito is to exalt the supremacy of Christ. We are not to forget this purpose, na ang layunin natin ay hindi bigyang luwalhati ang ating kalaban sa kanyang naiibang katangian sa atin, kundi ang layunin natin maintindihan ng ating kalaban ayon sa salita ng Diyos with a constant view of the supremacy of Christ, na nakapako pa rin ang ating mga mata sa kung sino ang ating tagapagligtas. Bakit? Kasi sa Genesis pa lamang, Genesis 3 verse 15, Christ's victory was already revealed.
He who will crush the serpent's head. And also, as we read the word of God, the glorious hope is our enemy's final damnation in Judgment Day. And so, ang punto lamang din natin sa pag-aaral na ito ay bigyang luwalhati si Kristo. Bakit? Siya'y nagtagumpay sa ating kalaban. He is one who has bound the strong man, who has crushed the serpent's head. And so, as Christians, as we put to death the deeds of the flesh, as we face a ferocious enemy, we are comforted. You're not in a losing battle. Hindi kagaya ng umiiral na mga digmaan sa panahon natin ngayon, hindi alam kung sino ang siyang mananalo, kung sinong bansa o sinong general o sinong tagapamuno. Sa buhay ng isang mananampalataya, tunay na may digmaan, pero sigurado ang ating pagtatagumpay. Bakit? Si Kristo'y nagtagumpay na. So yan po ang 4 na layunin ng ating pag-aaral. Kaya unahin nating banggitin, sino nga ba itong ating kalaban? Pinakilala sa atin ni Pedro ang ating kalaban bilang isang leon na nais tayong lapain. The nature of our enemy. So yan po ang una nating talakayin. Ano nga ba ang katangian ng ating kalaban? At para sa umagang ito, nais ko lang tingnan natin partikular yung mga binabanggit niya pangalan ng ating kalaban. Una sa lahat, our enemy is considered as an accuser, tagapagbintang. Yan po ang ginamit na salita ni Pedro sa 1 Peter 5 verse 8. 1 Peter 5 verse 8. Muli lang natin itong balikan. Basahin ko po verse 6 para makuha lang din natin ang konteksto. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. So yan po ang unang makikita natin na binibigay na titulo sa ating kalaban, your adversary. Sa lumang tipan, yung Hebrew po na ginamit na salita na hasatan, it means an adversary or an opposer, isang kalaban. At sa Griego, sa bagong tipan, makikita natin yung salitang ito ginamit ng 36 sa bagong tipan, yung salitang satanas, yung adversary, and it also means to oppose, to thwart anyone in his purpose or claims. Sa bagong tipan, ginagamit po yung salitang ito, yung salitang adversary, to mean to be set over against or to be opposed. At kung ating titingnan yung paggamit po ng salita na ito, isa pong magandang ating pagbulayan kasi yung salitang ito po, hindi ito din ito nagdadala sa atin sa isang karera kung saan may paligsahan o kaya sa isang gym kung saan may palakasan. Yung salita pong adversary, ang punto lamang po natin, ginagamit ito sa konteksto ng korte. Kaya kung ating babasahin sa salita ng Diyos, when our enemy is identified as an adversary, we are brought in a context of a litigation proceeding. Kapag binabanggit yung salitang adversary, tayo ay binabalik sa konteksto ng isang korte kung saan tayo ay humaharap sa isang hukuman at meron tayong isang
taong nag-aakusa laban sa atin. Yan po ang maaring ilagay natin sa isip natin kapag nababanggit sa salita ng Diyos yung salitang adversary. It is used in a judicial setting in which we identify an opponent in a lawsuit, someone who brings a charge against us. Naakasuhan kayo. Pumunta kayo sa korte at harapin nyo ang siyang nag-akusa sa inyo. Tingnan po natin kasi ginamit din ito ni Kristo sa Matthew 5 verse 25. Matthew 5 verse 25, ang nais lang natin banggitin na punto natin ay sa paggamit po ng salita na ito sa Biblia, dinadala tayo sa konteksto ng isang korte. Matthew 5 verse 25, sinabi dito ni Kristo, "Come to good terms with your accuser." Sa King James Version, ang ginamit na salita, "Come to good terms with your adversary." Yan po yung salita na ating hinahanap. "Quickly, while you are with him on the way to court, so that your accuser will not hand you over to the judge and the judge to the officer, and you will not be thrown into prison." Yan ang punto ni Kristo dito. Makipag-ayos ka na dun sa nag-aakusa sa iyo bago pa kayo makarating sa korte, para hindi na lalong lumaki ang problema, ipresenta pa ang kaso na ito sa hukuman at maari pang ikaw ay madala sa presinto. Yan din po ang ginagamit dito. It points us to the relationship of a defendant and a plaintiff sa isang korte na meron kang nag-aakusa laban sa iyo. Pero sa parehong paraan, binanggit din po yung salita dyan sa 1 Peter 5 verse 8 na Diablo, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. The word here used would mean a false accuser or slanderer. Matthew 4 verse 1 to 3. Matthew 4 verse 1 to 3, binabanggit yung pagharap ni Kristo sa mga tukso. "Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted." Yan po yung ginamit na salita dyan. "By the devil, by the false accuser or slanderer. And after he had fasted for 40 days and 40 nights, he then became hungry. And," sabi ulit dyan, "the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command that these stones become bread." Yan po lang ang makikita nating punto dyan, na yung salita na ginagamit sa ating kalaban, it would mean a accuser. Pero isang kaginhawaan sa isang mananampalataya, because our enemy is a false accuser. Wala siyang batayan sa kanyang pagbintang sa atin. Ang implikasyon lamang po natin dito, isa sa mga kaparaanan ng ating kalaban, sa panandali ang pagtukso niya, makalimutan natin na totoong hustisya ang siyang nangyari sa kamatayan ni Kristo. As an accuser, our enemy seeks to drag us back to the courtroom, taunting us. "Look at the evil you've done. Nagkasala ka na naman. Itong pareho na namang kasalanan, di ba? Yan lamang yung pinagsisihan mo nung nakaraang linggo. Andiyan ka na naman. Ayan na naman yung kahinaan mo na siyang naging bitag sa iyong kaluluwa. Diyan ka na naman nahulog sa kasalanan ng kapaitan, kasalanan ng pagkagalit. Biglang sumabog yung galit mo. Kasinungalingan, sa kasalanan ng pagtingin ng may kalaswaan sa isang babae. Ayan na naman. Parehong kasalanan na naman. And our enemy would seek to exploit that situation and drag us back to the courtroom. Accuse us once again. Hindi na pwede. Sarado na ang langit sa iyo. Yan na naman.
yan na naman ang iyong kasalanan. You've reached the limit. Kulang na ang iyong paghingi ng kapatawaran sa Diyos. And so, our enemy as an accuser brings forth false accusations. He seeks to divert our gaze from the true and complete justice accomplished in Christ, whose atoning work silences his whispers of accusations. Christ's atonement has been fully accomplished, complete satisfaction for sin has rendered him as a false accuser. Kaya nga sabi din ni Pablo sa mga Romano, sa Romans 8 verse 33, who can bring an accusation against God's elect? Pero ang isang realidad sa buhay ng isang mananampalataya, minsan dahil sa kabigatan ng ating kasalanan, the heavy weight of guilt may be exploited by our enemy, that instead of coming to Christ in faith and repentance, we wallow. Tayo'y nadidismaya at nakakalimutan natin ang pag-asa na tunay na nagaganap ang hustisya sa sakripisyo ni Kristo, that in Christ's word, it is finished, true justice was achieved. Bakit? Siya yung nagbayad para sa ating kasalanan. And in those moments, our enemy doesn't want us to look at Calvary. He wants us to look at the weight of sin. He wants us to look at our unworthiness. And truly, we are unworthy, but it is by God's grace that we have been saved, for true justice was achieved in Christ. At isang practical na application sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay nalalagay sa ganitong sitwasyon, sana hindi tayo makinig. Huwag tayong makinig. When you find yourself overwhelmed by sin and your fault, it's crucial to approach them, yes, with the brokenness of Psalms 51. Makikita natin yung kabigatan ng damdamin ni David sa kanyang paghingi ng tawad sa Diyos. But do not stop there. Plead for God's forgiveness, restoration, and the renewal of a steadfast spirit. Yan ang hiniling ni David sa Psalms 51 verse 10. In his brokenness, David was not hopeless, for he knew that true forgiveness is found in Christ. And so, when our enemy accuses us, what's our hope? We go back to Calvary. True justice was achieved in Christ. And so, dear brethren, don't listen. Sana kung tayo ay nalalagay sa ganitong sitwasyon, ating alalahanin, ang nag-aakusa sa atin ay walang batayan, sapagkat tunay na nabuhay muli si Kristo, at sa kanyang pagkabuhay ay totoo nga na binibigyan ng ebidensyang may kaligtasan at kapatawaran sa kanya lamang. At pangalawang aplikasyon sa atin, pasalamat tayo. Bakit? Ito ang layunin din ng ating pag-aaral. Ibanggitin ang kaluwalhatian ni Kristo, that when we transgress God's will and feel downcast, tempted to wallow in self-pity, we may remember Christ's victory, which silences our accuser's accusation. He has no grounds for his accusations, for we stand on the solid rock of Christ's redemptive work. In the heavenly courtroom, the gavel has sounded with Christ's declaration, "It is finished." Dear brethren, do not be dismayed. You have a living hope in Christ. Bakit? May totoong hustisya. May kabayaran sa kasalanan. Dahil si Kristo ang siyang perpektong nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi lamang yan, makinakita natin ang ating kalaban ay isang binanggit natin dito, isa siyang tagapagbintang. Pero pangalawa, makikita din natin na
siya din ay kinikilalang ama ng kasinungalingan. John 8 verse 44. John 8 verse 44. You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he tells a lie, he speaks from his own nature because he is a liar and the father of lies. Ang binanggit po diyan na salita para sa kasinungalingan ay ibig sabihin po niyan ay ang paglilinlang. Pero dito makikita natin, hindi lamang isang pagsabi ng kasinungalingan, hindi lamang diyan sinasabi na ang kasinungalingan ay maling pagsasalita lamang, kundi sinabi dito, it refers to a general design to deceive or mislead. Ang ating kalaban ay pinapaliwanag at inilalarawan ng salita ng Diyos bilang ang ama ng kasinungalingan. Ang layunin niya ay iligaw ang mga tao, panatiliin ang mga tao sa spiritual na kadiliman sa pamamagitan ng kasinungalingan. At yung kanyang mga kasinungalingan ay may iisang layunin. It is to separate people from Christ, who we read in John 14 verse 6 as the way, the truth, and the life. Here it is asserted that our enemy is inherently a liar and a murderer. Sa konteksto na binabanggit dito, binabanggit ni Kristo na hindi lamang sinungaling ang ating kalaban, kundi siya ay ama ng kasinungalingan, na siya'y ama ng panlilinlang. At hindi binabanggit dito ni Kristo na yan ay paminsan-minsan niya lang ginagawa. Parang kumbaga, minsan bigla lang tayo parang natitisod. Hindi ganyan yung pagpapaliwanag. It is in his very essence, his core. He is a liar. Sabi nga diyan, when he tells a lie, ano daw? He speaks from his own nature. Bakit siya nagsisinungaling? Kasi sinungaling siya. Yan ang likas sa kanya bilang ama ng kasinungalingan. He is the father of deceit and falsehood, which presumes that lying is not just his activity, occasionally something he does out of habit, but its very essence. It is his very essence. And this is what he has also showed forth in Eden. And so these verses assert, particularly within the context, that spiritual blindness, yung kabulagan ng tao, ay ayon sa kasinungalingan ng kalaban. The spiritual blindness of those who follow Satan's lies. And in this particular context, kasi ang kausap ni Kristo dito ay mga Pariseyo. Ang akala nila sila'y banal at kalugod-lugod sa harapan ng dakila, buhay at banal na Diyos. Pero sinabi sa kanila ni Kristo, pinakita sa kanila ang tunay nilang kulay. Naluloko kayo. You follow the father of lies. Ang implikasyon lamang natin dito, ang ating kalaban, ito'y isa sa kanyang mga kaparaanan. The devil's deceptive tactic is to convince people that their actions, including their sins, are justified and appropriate. Bakit? When in reality, they are aligned with his deceitful ways. Kagaya ng mga Pariseyo dito, ang punto ni Kristo ay ito ang kanyang pangunahing strategiya, ang strategiya ng ating kalaban, to make people believe that what they are doing is right.
Kasi yun ang konteksto ng kanyang pagbanggit ng mga salita na ito sa mga Pariseo. Sa kanilang masasabi natin mabuting buhay in their outright religious piety. They believed that their actions were righteous and justified. Pero sa kanilang kamangmangan, sinabi dito that by rejecting Christ, they ultimately prove themselves to be aligned with the father of lies and are themselves deceived. And so, ang punto lamang din natin dito, nabanggit natin kanina ang ating kalaban ay siyang nag-aakusa laban sa atin, siya'y tagapagbintang, pero pangalawa din, siya ay ama ng kasinungalingan. At ang gusto niya ay sa mga tao, makita ng mga tao na ang kanilang mga kasalanan at kaparaanan, bagamat laban sa salita ng Diyos, ay tama lang naman. Ang nais ng kalaban ay makita natin ang kasalanan bilang isang maliit lang naman na bagay. Ang kasalanan ay matamis naman yan. Pwedeng tikman panandalian. Yan ay pwede mong panandalian ikagalak. Okay lang yan. Yan ang nais ng ating kalaban na makita natin bilang ama ng kasinungalingan. Pero pangatlo at panghuli, he is also identified as the evil one. Matthew 6 verse 13. Konteksto po ng Matthew 6 verse 13 ang mga disipulo ay nais matuto paano ba dapat tayong manalangin. At dito isang maganda pong kagustuhan that the disciples wanted to be instructed how they ought to pray. Binabanggit sa Matthew 6 verse 13, isang panalangin. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Ito po yung moderno ng translation ng teksto na ito, pero sa original po na Griego, makikita natin yung salitang ginamit dyan, which was translated to evil, poneros, it's a specific title given for a specific person. Otherwise, the word that would have been used should have been poneria, which means evil. But Christ puts in the singular masculine ending poneros. Ang punto lamang po natin dito, sa original na Griegong ginamit na salita dito for evil, deliver us from evil, ang ginamit po na salita ni Kristo ay hindi kumbaga yung substance na evil na siyang poneros sa Griego, kundi ang ginamit niya ay poneria, kundi ang ginamit niya ay poneros. Ito po ay titulo. It is a singular masculine, it has a singular masculine ending. Ibig sabihin, siya'y titulo. Hindi lamang binabanggit dyan ni Kristo yung evil in its substance, but the more accurate translation would be to be delivered. Delivered us from the evil one. It points to the personhood of our enemy. It points to a specific title. Deliver us from the evil one. Ito kasi din yung ginamit na parehong salita ni Kristo sa Matthew 13 verse 19. Ito yung parabola sa pagtatanim. Matthew 13 verse 19, ano yung nangyari dun sa mga binhi na siyang napunta lamang sa may kalsada? The evil one snatches away what has been sown in his heart. Ito yung siyang mga nakapakinig ng ebanghelyo pero parang kinuha ng kalaban ang siyang mensahe, ang mabuting binhi na kanilang narinig. So yan din po yung salitang ginamit dyan, the evil one. Yung sa original na Griego, yan yung ginamit ni Kristo din sa Matthew 6 verse 13 sa kanyang pagtuturo sa mga disipula, paano ba sila manalangin. Ang implikasyon lamang po natin, ang punto lamang po natin
ang layunin ni Kristo in His instruction for the disciples to pray, He confronts us about the real, active opposition of the evil one. It is for this reason that He instructs His disciples to pray specifically that they may be kept safe and not be led into temptation, to be delivered from the evil one, delivered from his temptation and influence, as it is inferred that our enemy is the evil one. Makikita din natin yan sa 1 John 3 verse 11 to 12. 1 John 3 verse 11 to 12. For this is the message which you have heard from the beginning, that we are to love one another, not as Cain, who was of the evil one, and murdered his brother. And for what reason did he murder him? Because his own deeds were evil, but his brothers were righteous. And so yan din ang ginamit na titulo diyan sa ating kalaban. Si Cain ay para doon sa ating kalaban. Cain who was of the evil one. And so ang punto lamang po natin dito, ang ating kalaban ay binabanggit din na tunay na masama. Ang ating kalaban ay siyang nag-aakusa sa atin, siya ay ating tagapagbintang, siya ay ama ng kasinungalingan, at siya ay tunay na masama, at ang layunin niya ay ang pagtumba ng iglesia at ang spiritual na pagkakatumba ng isang mananampalataya. The devil is identified as the accuser, the evil one, and the father of lies, intent on the spiritual destruction of Christians and unbelievers alike. And so, yan lang po muna ang ating tatalakayin sa umagang ito. At ano bang mga praktikal na implikasyon ang maaari nating makuha mula sa panandaliang pagbubulay ng salita ng Diyos? Una sa lahat, tayo po nawa ay maging alisto at tayo'y manalangin ayon sa salita ng Diyos, manalangin ng may karunungan at mapagkumbabang loob. Bakit? Yung pagbanggit ni Kristo sa ating kalaban bilang tunay na masama, sa konteksto po yun ng pananalangin. Christ wanted to instruct His disciples how to pray. And so isang practical na aplikasyon sa atin, let's pray intelligently and with humility. Bakit? Meron tayong tunay na aktibong kalaban, which is why we are called to pray for deliverance against him. Hindi nawa tayo maging kagaya ni Pedro na sa kanyang kamangmangan at pagmamataas, siya din ay sa huli nag-deny din kay Kristo. Rather, may our prayers express our desire to draw near, to draw deeper from the streams of God's grace, acknowledging our own inadequacy. May they bring us closer to the heart of our Heavenly Father, into the safety of the Good Shepherd, and nearer to the throne of grace. Sana yan po ang maging panalangin ng bawat isa sa atin. Bakit? Tayo ay hinahabol ng isang kalaban. It's a methodological enemy. Siya ay merong mga strategiya at mga kaparaanan at nais niya ay ang ating pagkalapa, ang ating pagdapa bilang mananampalataya. So let's pray according to God's word with all humility. And pangalawang aalala din sa atin at aplikasyon, seryosohin nawa natin ang laban na ito. Sa konteksto ng isang iglesia, isang malinaw na paalala mula sa mga salita din ni Pablo. We are not ignorant of his schemes. Our enemy seeks to sow seeds of disunity within the church. Bakit? A united church advances the kingdom of God.
Don't be ignorant of his schemes. Yan ang sabi ni Pablo. Huwag tayong maging ignorante. Kilala natin ang ating kalaban. Kaya bilang isang iglesia, panatiliin nawa natin ang kapayapaan at pagkakaisa. Let's not give our enemy an advantage. And isang aplikasyon sa ating personal na buhay bilang mga mananampalataya, do not listen when our enemy tells us that sin is sweet and small. Repentance is easy work. Okay lang, magkasala ko muna. Pwede ka naman humingi na lang ng tawad. It trivializes the brokenness that repentance demands of us. That sin in its very weight is against the most holy God. And we should take it seriously. Wala sanang nakikipaglaro sa atin sa kasalanan na laging bihag, laging nahuhuli sa mga kaparaanan ng ating kalaban. Take this battle seriously. At pangatlong paalala sa atin, tayo'y pa rin ay magalak. Tunay na mahirap ang digmaan. Mahirap ang buhay ng isang mananampalataya sa ating pakikipagbaka sa tunay na kalaban, pakikipagbaka sa ating sariling laman, ating paglaban sa kaparaanan ng mundong ito. Anong pag-asa ng isang mananampalataya sa gitna ng kalaban na ito, sa kahinaan at karupukan natin? Ang pag-asa natin ay ang tagumpay ni Kristo. He was victorious. He has crushed the serpent's head. He has bound the strong man. Therefore, as Christians, be comforted. Bakit? You're not in a losing war. Merong kasiguraduhan pagkat may tagumpay kay Kristo. At sa ating mga kaibigan, nakakalungkot isipin. Kasi you are on the losing side. You are on the losing side. Bakit? Kasi si Kristo ang siyang tagumpay mula sa kamatayan at kasalanan. In your continuing rebellion, in your obedience to the deceptions of our enemy, the father of lies, you remain in the losing side. Dear friend, take this to heart. Nawa seryosohin natin ang bagay na ito na sa tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Ano bang layunin ng mga lingkod na siyang nagbabahagi ng ebanghelyo na kayo'y magkaroon din ng buhay na pag-asa na ito, that you may not be in the losing side. Why stay in the losing side? Sana for our friends, our goal is not to glorify our enemy and his schemes, but to exalt the supremacy of Christ, who has been declared the victor from the very beginning. To our friends, come to him now, for in him there is true deliverance, not only from the devices of the enemy, but from the wrath of God that stands against you. Dear friend, take this to heart. Be serious in the condition of your heart. What will it profit you if you gain the whole world, but you lose your soul? Nakakalungkot na realidad ito. Sana sa ating mga kaibigan, do not be deceived. Bear these things to mind. Contemplate seriously the condition of your heart. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Ama, nagpapasalamat po kami na kayo nga po'y aming mabuting pastol na alam ang aming pangangailangan, na sa umagang ito'y pinagkaloob nyo, maari po kaming makainom sa malalim na bukal ng inyong salita, at dito maari kaming makatagpo ng pagpapatatag ng aming pananampalataya. Hiling nga po namin kayo ang sumulat ng mga salita na ito sa aming puso, sa aming isip, at nawa isa praktika namin ito sa aming pakikipagdigmaan bilang mga mananampalataya. May we be known more than just hearers of your words, but doers of it.
And we ask also the same for our friends. Nawa makita nila, sila'y talo. Kung sila'y mananatiling estranghero sa inyong kaharian, nawa tawagin niyo po sila sa umagang ito. Buksan niyo ang kanilang puso sa mabuting balita ng Ebanghelyo. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen.